everyone, or magandang umaga na naman sa inyo lahat. So ngayon, nandito ako sa aming bahay at saka siyempre araw-araw ito ang ating trabaho. So mag-asikaso ng ating mga bonsai o bonsai materials dito sa bahay. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo na naman is ito na naman aking what we call is red ficus na still then pickling pa rin na pagkagawa. So this is an old style bonsai materials or style of bonsai making. It's very old na siya pero tickling siya, tangkad, sobrang tangkad, no? Then napansin ko lang ito kasi yung mga damong dumadapo dito, focus ko mamaya, is namamatay itong mga bay na dumadapo sa kanya, so nakita siya. Then naglulusot na yung gamot diyan sa sa pot, kaya nakasipsip siya ng nutrients, so naging blooming siya ulit. So for this time, hindi ko na lang muna ito i-repat or putulan ng gamot, but of course linilisan ko lang ito. Then there's a portion here. Yan, so pag ganyan siya, pumuporma siya. Tapos ang ginawa ko nitong paggawa nitong bonsai is natural grown siya. Then hinihila ko lang siya. Then before, try ko wire with the use of the GI wire. Pero ang nangyari is siyempre GI wire ginamit natin, so hindi talaga siya makabenta ng todo. At saka itong klase na materials is madali siyang mabali. This red ficus bonsai materials. Then madali po siya mamatay. Mapasukan siya ng mga insekto dun sa loob ng katawan niya. Yun, cotton na nila, then kapatay. So for this time is ang gawin ko nito is ipashare ko sa inyo yung i-drop ko na lang ito mga sanga sa katamtaman ng paghila para hindi mabali, para maiging naman siyang maiksi. Try ko maging mamaba ba siya. So yun ang gagawin ko. But before that, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko na puro lahat banting, pati yung mga damo ng kadapo niya dito. So I just hope na masurvive ito. So ito yung ugat na pagdugtong niya, kasi naisip ko hayaan lang muna ito, kasi ang plano ko is gawin kong yung tawag na floating bonsai if ever for the future. So this is the front. So tingnan nyo yung niya sa ilalim. Hanggang sa taas. So walang wire, may wire man, puro banting. May wire. Yung wire ko, ginawa ko na lang banting-banting, yung hihilain yung mga sanga dito. Yung mga maliit na string. Yan, nakahila. Then marami siyang yung damo. So mabuti na lang nangamatay ng mga damo niya. So yun. So ganito ang mangyari pag sobra kadami yung mga materials mo, kukulangin ka sa oras. So this red ficus, kaya ko napilitan na gumawa na lang ng bonsai ganito kasi ang dami dito sa bahay. Pero if ever kung ako ay papipiliin, ay rather choose the microcarpa bonsai materials kasi napakaganda yung microcarpa. So kung tignan mo sa malayo, maganda tingnan, pero pag lapitan mo, hindi maganda. So maganda sana ito pag let's say mga naka-exi yung top niya. Maganda sana if ever dito yung pinakataas tangkad niya. Then itong dahon dito. So maganda, baba ba? So mas maganda siyang tingnan. So anyway, wala na tayong magagawa. Nandito na yon. Dami pang mga materials dito. So yun, anong makaya natin sa kanya, yun na lang. So let's go. So simulan natin kunin itong mga damo para maging limpyo siya lantawon. Then after makuha ko itong mga damo, gawin ko itong hindi gawing maganda, gawin ko itong pangit. Kasi pag maputulan ito ng dahon, ma-reducean ito ng dahon, papangit na ito. So may iba na pagtanggalan ng dahon is maging maganda, pero iwan ko kung maging maganda ba ito kasi yung ibang sanga dito walang direction. So the problem sa lugar namin is nahirapan ako kung saan ilagay kasi bihira lang dito yung expose sa sunlight. Ito hindi naka-expose ito ng sunlight. So ito lang isa ihihilain ko, tsaka ito. Then ito ng kaunti. Then yan, puputulan ko na. Yung mga sa top na lang, hindi ko gagalawin kasi yung ng apik. So mag-start na ako mag-alot.
Before we do the alot, I will do the hila anay sa i-increase ko itong paghila para maging maiksi siya tignan. So ito ang old style of making bonsai. Hindi old style yung sa general, it's for my own na lang gawa ba. So, yung tinanggal ko yung mga banting-banting or yun ang sinubukan kong ihila isa lumalaban kasi malaki na ito mga sanga. Hindi na niya makaya, so ginawa ko, nagkuha ako ng GI wire. So papalitan ko ito ng GI wire paghila. But before that is itong root na ito, yung bumababa, isa sasayangan ako kung putulin ko. So mag-experiment ako. Ang gawin ko dito is hihilain ko ito pabalik sa taas. Then iikot sa puno niya, then ibalik na lang pababa para maging malaki itong punuan niya. So yun na lang. Mag-experiment ako kung anong itsura nito after magawa ko. So try ko lang, hopefully hindi mabali. This ako matapos sa paghila nitong mga sanga. So yun ang itsura niya. Lilipat yung camera kasi tinignan ko yung angle sa kung hindi ma-against the sunlight. Nabakad akong tali dito sa ugat. Itong ugat is tinatali ko para bumalik siya pamaba. Nabakad man. So ito na lang hilain ko pa ganyan. Tapos yung sa baba, gugupitan ko yan. So itong ginagawa ko, puro na lang ikot. Hila ng hila. Kasi nagtitipid ako sa wire kasi ang dami ko pang maggamitan itong mga maliit kong wire with my other bonsai materials. So kahit sana lang ako angkor. So make it para maging mamaba siya. So ito na ang itsura niya, puro banting. May na-wire man ako pero GI wire din ang ginamit ko. Like this one here para mulapad mo balance dito sa bandang area na ito. At saka lumalaki na yung niya, yung punuan dahil sa ugat. So this ugat here, hopefully hindi ito mamatay, then bababa siya, iputos na ko na siya dito sa harap. So ito ang itsura niya. So ang gawin ko nito is gugupitan ko pero hindi totally defoliate. Ang gawin ko is bawat isang sanga, iwanan ko ng either isa o dalawang dahon. Ito sa area ito, kailangan pa ito baluktot, magpaangat. Yan. So mag-start na ako magupit, tapos i-video ko na lang after matapos na ako magupit kasi para hindi masyadong mahaba yung ginagawa kong video. So ito na siya, natapos ko na nagawa itong aking bonsai materials na red ficus. Tapos yung ugat, instead putulin ko, una decided to make it floating, tapos ang tagal tapos yung magawa ng floating. So ginawa ko na lang, pinabalik ko yung ugat pataas, tapos binaba ko, tapos puro banting na lang at saka GI wire ang ginamit ko nitong aking bonsai materials. Then hindi ko na siya dinidepolite. Of course, matakot ako baka may mamamatay na naman mga sanga like this one here. Maganda na sana ito, this portion may patay nga sanga, other one here patay nga sanga. So ang gawin ko dito, maghanap ako ng lugar kung saan siya mas makasikapan ng araw. Then after na mag-bloom na ito ulit ng mga shoot or mga udlot, dyan ko na naman iti-trim. So this portion, ito na area,
this permiro nga sanga or primary trunk. So kasing laki lang siya dito sa secondary niya, this one. So ang ginawa ko, hindi ko siya tinitriman para siya ang humabol. If ever mag-udlot na ni or magdahon na niya ni for the future, ang gawin ko nito is ididipulit ko ang portion ng from secondary up to the epic na yun ang tatanggalan ko ng dahon. Itong first primary trunk niya is iiwanan ko yung dahon para humahabol siya, lumalaki yung sanga. So ang gawin ko ito is lagyan ng abono, tapos hindi ko na dinidipulit for the reason na mahadlok na ko or matakot na ko baka mga matay na po ng mga sanga. So ito na ang itsura niya. I-try ko pa-focus kung anong nangyari sa mga yung tawag dito kaning mga gamot nga gipasubay na ako sa punuan. So ito na ang itsura niya. Yung starting niya is napakaganda dahil dito makanti lang dito sa likod. Yan. So itong ugat, yun ang pinasakyat ko sa taas. Then yun ang paakyat baba going up. So puro tali na lang, tapos binalik ko pababa. So for this morning, ito lang ang masashare ko na naman sa inyo. Ito na lang pag-asikaso ko sa aking mga bonsai materials dito sa aming bahay. So hopefully you like the video at may makukuha kayo na information about this kind of materials na madali ra kayo masudlan og mga like mga insekto. So dami ko ng bonsai materials dito na red ficus na nangamatay. So ito lang masashare ko. Good morning once again. Thank you very much for watching. Bye-bye.